Magandang araw po sa inyo lahat mga kapobre. For this video ay magtanim po tayo ng kamuting kahoy. At mayroon na tayong dala na pangtanim. Ito po mga kapobre. At saka samahan nyo ako mga kapobre. Pupunta po tayo sa sapa ngayon. Nandun yung pagtaniman natin ng mga kamuting kahoy. At mayroon na naunang natanim ko. Yung tag init pa kung siya natanim. Kaya ngayon mga kapobre, at hindi naman nabubuhay lahat. At ngayon mga kapobre, magtanim tayo ng panibago para lahat ng hindi pa nataniman, tataniman po natin mga kapobre. Siyempre pag magtatanim tayo mga kapobre, kailangan na mayroon tayong gamit pagbungkal sa lupa. Ito po yung tinatawag sa atin ay bunglay. Ito yung pangbungkal sa lupa ngayon mga kapobre. At may dala po tayong sako mga kapobre, dahil pag mayroong mga damo doon, pwede natin makuha tayo ng mga dabo para ipakain po sa ating mga baka, ating baka. Mga kapobre, nandito na po tayo sa ating pagtaniman ng kamuting kahoy. At ito nakikita mo yung mga kapobre, mayroon na mga tanim na kamuting kahoy na. Ito yung natanim ko to, yung tag-araw pa. At ngayon mga kapobre, marami dito mga kapobre na hindi natutubo yung pagtatanim ko dahil sa sobrang init ng panahon. So yung mga kapobre yan, bali hindi siya tumubo lahat. At ngayon mga kapobre, magtatanim naman tayo ulit mga kapobre, yung panibago, para ito naman ay basang-basa pa yung ulan, basang-basa pa yung lupa. Kailangan nating magtanim ngayon dahil mas maganda ngayon dahil basa yung lupa. Bago po tayo magtanim mga kapobre, kailangan tayong magbutas muna tayo mga kapobre. Yan, ganyan lang mga kapobre. At dito naman, kasi mayroon mga tanim yung dati dahil sa sobrang init namamatay siya. Ito dito naman ulit mga kapobre, bali isang lipa yung gagawin natin mga kapobre. Ganyan lang. At dito naman kailangan straight mga kapobre yung mga butas natin. Yan, ganyan. Mga kapobre, tapos na ako magbungkal mga kapobre. Bali 14 pirasong butas yung nabungkal ko dito mga kapobre. Ito mga kapobre. At saka mga kapobre, magtatanim na po tayo mga kapobre. At sa kapag magtanim ka mga kapobre, kailangan talaga na dalawang ganito lang ang ilalagay mo sa isang butas. For example mga kapobre, ipakita ko sa inyo mga kapobre yung paano magtanim. At titingnan niyo mga kapobre yung kung saan yung mga baka magbaliktad. Kasi sabi ng iba, pag nagbaliktad daw, nakakalason daw pag nagbaliktad mga kapobre. Ang gagawin natin mga kapobre, at pahigain na natin yung kamuting kahoy na itatanim natin. Ganyan mga kapobre yung pagtanim. Ganyan lang. Kailangan hindi natin ipapakita yung itatanim natin para ganyan. Yun. Titingnan natin maigi kung saan yung kailangan ipakita natin yung ganito. Yan. Pero pwede naman na kasi nakahiga naman yung pagtanim ko. Ganyan lang mga kapobre. Kailangan takpan mo ng maayos.
At dito naman sa isa. Saka para madali tayo mga kapobre, kailangan natin sa isang butas, kailangan natin lalagyan ng dalawa-dalawa. Yan. Ganyan. Yan. Saka dito ng spisa, kabila. Dalawa-dalawa. Yan. Kukuha naman tayo dito. Ganyan lang mga kapobre yung pagtatanim ng kamuting kahoy. Ayun. Dalawa lang ilagay natin. Dito naman sa kabila. Yan, dalawa lang. Yon, tapos na tayo maglagay mga kapobre. Napawisan tayo ako mga kapobre kasi sobrang init mga kapobre. Anong oras na ngayon? Mga alas 11 na. Ngayon lang ako nakatapos mga trabaho sa bahay. Kaya ngayon lang ako nakapagtanim. At ito mga kapobre. At ganito lang gagawin nyo mga kapobre. Yan. Ito lang. Titingnan mo maigi kung saan yung mga saling yung tumutubo niya. Yan, titingnan mo maigi. Yan. Yan, halukayin mo. Saka ibabaon mo. Yan. Kailangan hindi siya makita. Para baka bigyan tayo ng Panginoon ng maraming laman nito. Ayun. Saka ganyan lang mga kapobre. Tuloy-tuloy lang hanggang matapos mga kapobre. Tuloy-tuloy lang natin. Ayan mga kapobre. Ituloy-tuloy lang natin yan mga 10 butas yan yung ginagawa ko mga kapobre. Saka kahapon mga kapobre, ako dito naman naglilinis ako dito. Yan, ninisan ko yan kahapon. At hindi ko pa natanggal yung mga kuan dito, mga bakante na niyog, yung niyog na pinagkuhaan ng kopra. Hindi ko pa natanggal, kailangan tanggalin natin yan para malinis tingnan dito sa ating pagtaniman ng mga balanghoy. Kaya ito ko nilinisan ko ito mga kapobre para lahat yan, lahat taniman ko ng mga balanghoy ito. At yung mga bato nito, yung daming mga bato dyan, kailangan po natin ilagay sa itabi po natin mga kapobre yung mga bato na yan para makita ko talaga kung talaga malinis talaga yung ating pagtaniman sa ating mga balanghoy. At saka hanggang dito lang tayo mga pobre, at samahan niyo ako mga pobre hanggat matapos yung pagtanim natin, hanggang lumaki yung balanghoy, hanggang ma-harvest tayo. At samahan niyo ako mga pobre. At saka tuloy-tuloy po tayo mga pobre. At saka hanggang dito lang po tayo mga kapobre. Keep safe always sa inyong lahat. At lahat ng na sumusuporta sa akin, sa aking vlog. At maraming salamat sa inyong pagsuporta. At nakaabot na po tayo ng 2,000
2,815 followers. At hindi dahil po sa inyo, hindi tayo makaabot ng ganyang kanabi na followers. Kahit bago lang ako pumasok sa social media, at ipipikita ko sa inyo kung ano ang kakayahan sa pagtatanim ng balangoy. At ito naman ay namana sa aking tatay na namayapa na. Saan siya man ngayon, ilagay sa Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Samahan niyo po ako, mga kapobre. At dito lang po tayo, mga kapobre. Keep safe always, and God bless inyo lahat. Bye-bye!